Hello? Hello, Hello? hello, good evening. Sino to, si Jeffrey Martinez? Ako po, si Jeffrey. Martinez? Sige bro, go ahead bro. Pwede magtanong? Pwede po magtanong? Yes, go ahead bro. Yung tanong ko tungkol dun sa sa babaeng lait sa atin dun sa sign of the cross daw is pang gang sign daw, gang sign. Hindi naman ako iglesia eh. Pero honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Ano po ba masasabi natin doon sa babaeng nagsabi na yung sign of the cross daw ay parang sign ng gang sign daw? Okay, bigay natin na pasal kay Romel Palma. Okay, maraming salamat dahil, napakaganda pong katanungan yan at sinagot po natin yan one of my content kasi napakalapastangan talaga, no? Napakabastos, no? Sa atin pong pananampalataya. Mali naman talaga yung kanyang ginawa. Alam niyo ba mga kapatid, yung sinasabi niyang sign of the cross is a gang sign, maling-mali po yun na i-claim niya. Unang-una po, sign of the cross, yan po ang sinasabi na, yan po ay ina-imitate po natin kay San Pablo. Paano ko po nasasabing na-imitate or nagaya natin siya, natulad natin sa kanya? Dahil po si San Pablo, in Galatians 6:14, ipinagmamalaki niya po ang cross ni Kristo. As for me, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ, for by means of His cross, the world is dead to me and I am dead to the world. Kaya, in what way, ipagmamalaki natin ang cross ni Kristo? Isa lang po yung nakikita nating rason dyan. At kung tatanungin natin sila, paano nyo na pagmamalaki yung cross ni Kristo? Kasi tayong mga Katoliko meron. Paano natin pinagmamalaki? Through signing of the cross, no? Pinagmamalaki natin ang cross ni Kristo. At isa pa, bakit cross ni Kristo? At alam naman natin, when we make the sign of the cross, we mention that triune God, the one and only God in Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya paano magiging gang sign yung minimension mo yung Father, Son, and Holy Spirit at inilagay mo pa na marka sa iyong katawan? Ano ba yung gusto nilang maging marka? Dalawa lang yung marka nakikita ko sa Bible eh. The mark of salvation and the mark of damnation. The mark of damnation is 666 at yung sunod na sign or the mark is the mark of salvation, which we can read in Ezekiel chapter 9 verse 4. And Yahweh said to him, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. No? Mark tau upon the forehead. Or pag sinabi natin kasing tau in Hebrew, yan po ay in the ancient na pagsusulat po ng tau, the alphabet tau in the last letter of the Hebrew alphabet, yan po ay yung pinaka ancient na pagsusulat po niyan kasi yung every alphabet po ng Hebrew ay meron po yung katumbas na mga pictures yung sinasalarawan. Unang-una po yung Aleph, first letter of the Hebrew alphabet, yan po ay ox. Yung last letter ng Hebrew alphabet po ay tau or tav, yan po ay cross. Kaya nga, pag tinignan natin yung meaning o kahulugan ng tau or tav, yan po ay kahulugan yan, mark, sign. So ibig sabihin, meron tang mark of the cross or sign of the cross, mababasa natin sa Ezekiel 9 verse 4, hindi po mali. At nabasa din natin, Galatians 6:14, ng pagsa-sign of the cross natin ay pagtutulad natin kay San Pablo na ipinagmamalaki natin yung cross ni Kristo. Kasi meron akong napanood ng pahayag ng isang atheist ba na sinasabi na ang tao raw halimaw dito sa mundo.
Pahayag ng atheist na ang tao ay halimaw sa mundo? Oo. Tapos, Kasi ang tanong mo, tao ang sumisira daw sa mundo eh. Totoo ba yun? okay, brother, Angel? Ganun bang ano niya? So, ibig sabihin, isa pala siyang halimaw. So, nakakalungkot lang, no? Pag binasa mo, tandaan po natin, pag binasa mo ang Genesis chapter 1 verse 26 nga po, Bro Jando. Okay, basahin natin sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Ito ang nakalagay. Pagkatapos nito, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kung mapapansin niyo po yan, kawangis na ng Diyos ang tao talaga eh. Pero, ang naging problema, kagaya ng natin, nag-umpisa rin yan sa mga fallen angels. Isa sa mga epekto yan is because of the fallen angels na pumunta rito. And at the same time, dalawang bagay yan, binigyan ng tao ng kalayaan pumili, free will, no? So, ano nangyari? From the beginning pa lang, maliwanag po may mga batas sa Diyos no? So, kung sabi nga, kung walang free will, hindi na siya magbibigay ng batas. So, nangyari, alam naman natin, pinili ng mga tao, una pa lang, no, ang ating unang magulang, si Eva, pinili pa rin ng kasamaan, no? Pinili pa rin si Satanas. So, in other words, ang nangyayari dito, kung yun ang view niya, no, baka isa siya doon, dahil isa siya sa naninira sa mundo. But, tandaan po natin, hindi lahat din masama. Marami-rami din ng mga taong sumunod sa Diyos, kapatid. So, yung claim na yon, yung sinasabing sila yung halimaw, yun po yung mga totoo. Mayroong mga halimaw, mayroon talagang mga, sabi nga yung mga sinungaling ang ama nila ay ang diablo. Maraming mga sumunod kay Satanas, hanggang ngayon, no? May Church of Satan pa nga no? May yun nga, yung mga atheist na nakakalungkot lang na sila yung mga tupang ligaw na walang direksyon ng buhay nila. After ng buhay nila rito, saan sila pupunta? Because they don't believe in God. No? So, because they don't believe in God, lahat yan, lalong-lalo na wala silang alam sa Biblia. No? Yun yung kasaysayan ng kaligtasan kasi ito Pag wala kang alam dito, marami na nagsabi diyan, no? Even yung mga pati nga yung mga totoong Kristiyano, Katoliko, yung mga walang alam din sa banal na kasulatan, kine-question si God, bakit daw ganito, ang daming masama, ang daming ganito if God is love, no? So, nakalimutan nila, God is love, yes, but God is also justice. Bakit may mga sakuna? Malinaw dito, ang daming nakalagay dito sa banal na kasulatan, dahil ang Diyos ay nagpaparusa rin. So akala nila puro love. No, God is also justice. Nagpaparusa naman siya dun sa mga pasaway. No, and at the same time, yung free will kasi, kapatid, ginagamit ng mga tao yan. Yung free will nila, mas gusto nila yung masama, kaya sila ang magiging halimaw. Pero hindi po lahat yun. Marami pa rin pong mabubuting tao, kapatid, at makadiyos. Meron nga iba, Brother Angel, mukhang halimaw. Iba mukha ng yung iba makikita mo sa YouTube, di ba, nilalagyan pa na ng sunga yung nila, papatato ng parang demonyo. Ngayon usong-uso na ngayon yun sa Facebook, no? And yung kanilang sila. Yung kanilang mukha nireretoke, ginagawang demonyo. Yes, and totoo yun, may gano'n na tao na silang halimaw kasi nagpapakasakop sila sa halimaw, kapatid, no? Pero hindi lahat, kapatid.